Naparito si Jesus upang ipakita ang tunay na mukha ng Diyos, ang habag at malasakit, Diyos na kapiling ng mga makasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Levi, iniwan ng lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay compassion. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. At Father Richard Lagos, ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay nasa Ashen Saturday at bukas papasok na tayo sa first Sunday of Lent. Ngayong araw na ito, dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa pagpapakilala ni Jesus kung sino ang Diyos, kung sino siya. Si Jesus ang mukha ng hindi nakikitang Diyos. Dating hindi nakikita, ngayon ay nakikita na. At yan ay walang iba kundi si Jesus. At siguro marami ang nagtatanong, ano nga ba ang mukha ng Diyos? Ang mukha ng Diyos makikita natin kay Jesus. At siya ang mukha ng habag at malasakit. Malinaw ito sa karanasan ni Levi, o malinaw ito sa karanasan ni San Mateo, nang siya ay tawagin ni Jesus upang sumunod sa kanya. Ang pagiging maniningil ng buwis ay isa sa mga kinamumuhian ng tao. Siguro naman magpahanggang ngayon. Kung ikaw ay naniningil ng buwis, yan ang iyong trabaho, most probably, or siguro ako'y mas nakakasigurado na maraming galit o maraming aayaw sa taong maniningil ng buwis. Sino ba naman ang tao na gustong magbabayad ng buwis? Yung ikakain na lang, ibibili na lang ng pagkain, o kaya naman ay ipangtutustos pa sa matrikula, ay mababawasan pa para magbayad ng buwis. But of course, we need to pay taxes because yan ay ating responsibility sa ating lipunan, di po ba? At mahalaga lang na itong buwis na ito ay gamitin ng kinauukulan sa tama, sa maayos. Hindi kurakutin at hindi gamitin sa masama. Mga kapatid, kahit ang Panginoon ay ini-encourage na magbayad ng buwis si San Pedro, kaya nga tinulungan pa niya
no, minsan si San Pedro na magbayad ng buwis. But the point here is, nakita natin at narinig natin yung kwento. Si Mateo or si Levi ay isa sa mga kinamumuhian ng tao and considered public sinners. No? Bakit? Dahil syempre, pag maniningil ng buwis, nako, maraming mga under the table, maraming kalakaran yan. At hindi lang yon, nasusuhulan, nababayaran, at pwedeng maging corrupt ang isang maniningil ng buwis. And not only that, dahil during the time of Jesus, yung mga maniningil ng buwis, they are Jews, just like Matthew, just like Levi. Pero yung buwis na kanilang sinisingil sa mga tao goes to the Roman government. Kaya galit na galit ang mga tao because lalo na pag mataas ang buwis, no? Imagine yung epekto nito sa mga ordinaryong tao, sa mga mahihirap na tao. Ito'y nakasasakal. Kaya nga, para bang hindi matanggap ng marami na si Mateo, na si Levi ay maging isa sa mga alagad ni Jesus. Kaya nga, being a public sinner, isang malaking question sa mga Pariseo, bakit siya tinawag? Kaya nga, nang marinig ni Jesus ang bulong-bulungan, nung si Levi ay naghanda ng hapagkainan para kay Jesus kasama ang iba pang mga maniningil ng buwis at mga itinuturing ng mga public sinners, ang tanong ng mga Pariseo, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? It was unthinkable na ang isang rabbi, ang isang guro, ay makikisalo sa mga public sinners. Dahil ang kanilang paniniwala, magiging marumi rin ang gurong ito. Pero makikita natin, Jesus was brave enough para makisalo sa mga makasalanan, sa mga itinuturing na public sinners. Natatakot ba si Jesus na mahawahan? Of course not. Kasi kabaliktaran nito ang mangyayari. Hindi si Jesus ang mahahawahan ng kasalanan ng mga public sinners, but rather, itong mga itinuturing na public sinners, just like Levi, ang mahahawahan ng kabanalan ni Jesus. At ito yung mission niya. Sabi sa ating gospel, naparito siya, hindi para sa mga malulusog, kundi para sa mga may sakit. Hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan upang sila'y magbagong buhay. Naparito si Jesus upang ipakita ang mukha ng mahabagin at mapagpatawad na Diyos. Hindi mapanghusga at hindi mapagparusang Diyos, kundi mahabagin at mapagpatawad. A merciful, forgiving, loving God. Mga kapatid, iyan ang Diyos na ipinakilala sa atin ni Jesus. At kinakailangan lagi nating tatandaan, huwag kakalimutan kung sino ang Diyos, kung ano ang mukha ng Diyos. Ang mukha ng Diyos ay habag at malasakit, pagpapatawad, pagyakap, maging sa makasalanan. Kaya nga mga kapatid, itong ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma is also an invitation for us to recognize our sinfulness, para kilalanin ang ating pagkamakasalanan at kilalanin ang awa, ang habag, ang malasakit ng Diyos. Ang Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Ito yung sana ay makita, maranasan natin sa paglalakbay na ito sa Kwaresma. A loving and merciful God. Kasi kapag hindi ito ang ating naranasan, kapag hindi ito ang ating nakita sa paglalakbay na ito, we are looking at the wrong direction. Mga kapatid, ang mukha ng Diyos ay mukha ng habag at malasakit.
At tayo bilang sumasampalataya kay Jesus, we also need to see that love and mercy and embrace that love and mercy and be a sign of love and mercy of God for people. Tayo rin mismo maging mapagmahal at mapagmalasakit, mapagpatawad, hindi mapanghusga at hindi mapagparusa. Sapagkat ito ang mukha ng Diyos. Lagi nating tatandaan, una tayong minahal ng Diyos, pinagmalasakitan ng Diyos, at palagi tayong pinatatawad ng Diyos. Sana tayo rin sa ating kapwa ay maging mapagmahal, mapagmalasakit, at mapagpatawad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, kung paano mo kaming pinapatawad, minamahal, nawa kami rin ay maging mapagpatawad at mapagmahal, mapagmalasakit sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.